Nakatagda makipagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte kay US Vice President Kamala Harris ngayong araw. Nasa Pilipinas ang US Vice President para sa 3 araw na pagbisita. May unang balita si Jamie Santos. Nakarating na sa bansa si US Vice President Kamala Harris matapos dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting sa Bangkok, Thailand. Lumapag ang sinakyang eroplano ni Harris sa Balabag Ramp dakong 6:52 ng gabi para sa kanyang 3-day visit sa bansa. Kasama ni Harris ang kanyang asawa na si Douglas M. Hough. Sinalubong si Harris ni na US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, US Embassy Philippines Deputy Chief of Mission Heather Variava, Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, Congressman Antonio Calixto at spokesperson of the Vice President Reynold Monsayak. Nakatakda namang makipagpulong si Harris kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Sa November 22 ay nakatakda naman itong bumisita sa Palawan, isa sa mga isla ng Pilipinas na pinakamalapit sa West Philippine Sea. Si Harris ay ang highest-ranking American official na bibisita sa lugar na malapit sa West Philippine Sea. Bago dumating, mahigpit na seguridad ang pinatupad sa paliparan. Sa Balabag Ramp, makikita ang ilang miyembro ng US Marines kasama ang US Secret Service. Nakabantay din ang mga ground personnel ng Manila International Airport Authority, tulad ng Airport Police at PNP Aviation Security Group. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Damang-dama na rin ang Kapaskuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa, partner. Totoo yan. Sa Daraga, Albay, pinailawan na ng lokal na pamahalaan ang kanilang string of lights. Abot sa 3 kilometro ang haba nito. Ayon sa kanilang mayor, sumisimbolo ito sa pag-asa at liwanag matapos ang madilim na epekto ng COVID-19 pandemic. Sa bayan ng Dipakulaw, Aurora naman, nagliwanag ang parke at munisipyo dahil sa iba't ibang dekorasyong pamasko, gaya ng hugis bulaklak na tadtad ng Christmas lights at ang belenismo na gawa sa recycled materials. Di naman patatalo ang Mariveles Bataan. Nagliwanag ang kanilang municipal hall at ang paligid nito dahil sa mga dekorasyong pamasko. Mula sa mga arko, mga puno, hanggang sa mismong gusali ay nagliwanag dahil sa mga pailaw. May malaking Christmas tree at belen din na tampok sa mga bumibisita. Naging produktibo raw ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Summit sa Thailand. Ibinida rin ng Pangulong anyay makabuluhang mga bilateral meeting. May unang balita si Jamie Santos. Nakabalik na sa bansa sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos matapos dumalo sa APEC Summit sa Thailand. Sinalubong ni Vice President Sara Duterte at iba pa niyang gabinete ang Pangulo. Sa kanyang arrival speech, ibinalita ni Pangulong Marcos na naging matagumpay ang kanyang pagdalo sa APEC Summit. Anya ang naganap na pagpupulong ng 21 economic leaders ng APEC member economies ay talagang nakakahikayat dahil tila magkakapareho raw ang problemang kinakaharap ng karamihan, kung kaya't mayroong pagkakatugma sa mga pananaw ng mga ito at pagsusuri sa mga bagay. We have a consonance of views and analysis on the things that are to be of concern. And furthermore, the solutions for that are things that we now have formulated. Ilan daw sa mga isyu na kanilang napag-usapan sa APEC Summit ay tungkol sa climate change, supply chain, food supply, digitalization at empowerment of women. Meron na raw paraan para umusad ang lahat ng miyembro ng APEC at hindi lang daw ASEAN bagkus maging ang ibang bansa sa Pacific. Ito raw ang idea ng unity o pagkakaisa at ASEAN centrality. We are all in agreement that that concept is important for us to be able to face the future, which is going to be rather tumultuous in the next perhaps year. Ibinahagi rin ng Pangulo ang tungkol sa kanyang bilateral meetings, ang pagpayag ng Saudi sa pagbabayad ng sahod ng mga displaced Filipinos at ang pakikipagpulong niya sa Filipino community sa Thailand. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. 1,063 ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Sumampa man sa 1,000, mas mababa pa rin yan sa naitalang new COVID cases noong Sabado.
at pinakababawang bilang sa nakalipas na 4 na araw. Sa ikalawang sunod na araw, bumaba ulit ang active cases kahapon na nasa 18,647. Tumaas kasi ang recoveries o mga gumaling na nasa 3,942,794. 8 ang nadagdag sa mga namatay. Matapos ang 2 taon, nagbabalik ang Higantes Festival sa Angono, Rizal. Abot sa 85 higante na gawa sa paper mache mula sa iba't ibang barangay at pribadong sektor ang lumahok sa pamosong pista. Ang Higantes Festival ay sumisimbolo sa pasasalamat ng mga taga-Angono sa biyayang natanggap sa buong taon. Nakiisa si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang sa pista. Higantes Festival is a powerful tool that could help the growth and development of our children. Your celebration is a reminder of how art, as it flows through our history, our culture, our traditions, and our life, binds us together as a people with a common pursuit of a stronger nation. Ngayong araw na bubuksan muli sa publiko ang Manila Zoo. Pangunahan ni Manila Mayor Hanny Lacuna ang reopening at paintulot na daw ang mga walk-in pero hinikayat na LGU ang mga bibisita na mag-register online www.manilazoo.com. Paalala po, tumaas ang entrance fee ng zoo. Nasa 100 hanggang 150 pesos na para sa mga taga-Maynila, habang 250 hanggang 300 pesos naman sa mga hindi taga-Maynila. Marami po ang pumunta ngayong weekend sa isang Veg Fest sa Pasay na itinuturing na biggest vegan festival sa Asia. Sari-saring putahe ang inihanda na hindi lang basta masarap, kundi mabuti pa sa katawan. At may unang balita si Bernadette Reyes. Itlog na gawa sa gata ng niyog, bacon, hipon at isda, gawa naman sa soybean, ultimo milk tea, vegan. Lahat ng yan makikita sa Veg Fest sa Pasay. Hindi ka gumagamit ng anything came from animals. May tulong din daw sa kalusugan at kalikasan ang vegan lifestyle. Ang carbon footprint ng isang vegan is masyadong mababa versus doon sa mga kumakain ng karne. Since plant-based ka, gulay at prutas, mostly ang kinakain mo, syempre, mas healthier yung lifestyle. Isa sa mga paboritong panghimagas ng mga Pilipino ang halo-halo pero kadalasang sangkap nito mga non-vegan food gaya ng leche flan, ube halaya at gatas. Pero sa pagkakataong ito, 100% vegan ang kanilang halo-halo milk tea. Sarap! They don't have to let go yung mga favorites nila katulad ng milk tea. Kumbaga, imbes na mahirapan sila nakalimutan or talikuran yung mga paborito nila, meron na siyang vegan version. Sa pwesto namang ito, dama na ang Pasko sa kanilang bibingka. Pati ang tila itlog na pula sa ibabaw, vegan din. It's made of rice flour, and then the egg po we also made it. The white part is made of soy milk and coconut milk, and we also made the cheese, cheddar cheese, coconut and soy milk base as well. Para sa gaya ni Sofia Revilla na 7 taon ng vegan, mahalaga makahanap ng mga pagkaing hindi nalalayo ang itsura at lasa sa nakagawian. It's great to start with familiar foods. Yung mga ganito nga po. So parang it's familiar to you, pero it's the plant-based version. So it's easier. Kuhang-kuha talaga. Same with the barbecue po. Super hanga ako sa inyo. Thank you. Ang sarap. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Wagi ng 2 awards ng GMA Pinoy TV sa 2022 International Film Festival Manhattan sa New York sa Amerika. Naka-silver sa news category ang Global Pinoy Unlimited na tampok ang mga pinakasariwang balita kaugnay sa Global Pinoy community. Sa ilalim naman ng episodic category, nanalo ang episode ng digital series na Entre Pinoy Abroad. Tampok naman dito ang kwento ng tagumpay ng isang Pinoy architect abroad na ngayoy boss na ng sariling kumpanya. Ang International Film Festival Manhattan ay isang independent film festival sa Amerika na pumipili ng world-class short films para ipalabas sa Manhattan, New York. Unang chika tayo ngayon maagang pamasko ang handog ng ilang sparkle artists sa Grand Fans Day sa Quezon City kahapon. May song and dance number sina Maria Clara at Ibarra star Andrea Torres at Sanya Lopez.
Umataw naman sina Voltes 5 Legacy Stars Isabel Ortega at Miguel Tan Felix sa Beyonce medley. Nagpakilig naman sa kanilang duet ang real-life couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Para lalong maramdaman ang Christmas vibes, kinanta ng Sparkada members ang GMA Christmas Station ID na Love Is Us at nagpa-raffle ng mga premyo sa fans. Paraan daw yan para pasalamatan ng kanilang mga taga-suporta. Nice to give back, lalo na magpapasko din. So happy kami na makapag-perform kami sa kanila live kasi bibihira na rin yung mga pagkakataon talaga ngayon na may event. Makikita ulit natin ang bawat isa, di ba mahawakan ko ulit yung mga kamay nila, yung mga ngiti nila makikita ko ulit. Nakaka-excite na mag-perform ulit sa harapan nila. Ipatatanggal na raw ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. ang ilang control gate sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Naapektuhan daw kasi ang mga estudyante dahil nakaharang ang mga pader sa kalsada. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! June, magandang umaga. Ito nasa likuran natin. Dating kalsada na walang bakod at walang gate. Dito yan sa Muntinlupa. Pero ayon sa bagong pamunuan yan ng Bucor, panahon na raw para tanggalin ito. Hindi kailangang isakripisyo ang kalayaang makagalaw ng mga residente kapalit ng seguridad ng New Bilibid Prison Reservation. Ito ang paniniwala ni Bureau of Corrections Officer in Charge na si Gregorio Katapang. Kaya ipatatanggal na raw niya mga control gate na nakaharang sa ilang kalsada. Kabilang na ang bakod at gate na ito na nakaharang sa isang kalsada sa Southville 3 na proyekto ng National Housing Authority sa Barangay Poblasyon. Meron din isang itinayo naman sa University Road sa Katarungan Village 1 and 2. Nagdulot ito ng tensyon sa Bucor maging sa mga residente at sa lokal na pamahalaan. Ang katwiran noon ng dating Bucor Director General Gerald Bantag para raw ito sa seguridad ng Bilibid. Pero ayon naman sa lokal na pamahalaan, itinayo ito ng walang konsultasyon sa kanila at mga residente. Ikinagalak ni Muntinlupa Mayor Rufy Biaso ng konsiderasyon ni Katapang sa sitwasyon. Lalo na ang mga mag-aaral ng 3 paaralan, Itaas Elementary School, Muntinlupa National High School Main at pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa na apektado ng road restrictions. Ang grade 10 student na si Maricar Macalyan, inaabot daw ng kalahating oras na paglalakad para makarating sa paaralan. Dati may nasasakyan dito diretso sa paaralan. Kasi daw po nakita daw po ng director ng Bucor na nakakaawa daw po yung mga estudyante. Sabi ko, di thank you naman kasi nakakaawa talaga yung mga estudyante kahit pagod na sa school, pagod pa sa pagpasok, sa pag-uwi. Ayon naman sa barangay tanod na si Rogelio Juanico, dumodoble pa ang gastos ng mga residente sa pamasahe. Lalo at umiikot pa sa mga alternatibong ruta makarating lang sa paaralan. Malaking bagay talaga kasi para sa mga estudyante, hindi na sila maglalakad ng malayo. Isa pa, pag gaganyang naulan, kawawa naman yung mga estudyante natin dito. Oras ng pasok, kaya may mga mag-aaral na dumarating ngayon at malaya naman sila nakakapasok, kailangan lang nila magpakita ng ID. Meron din ilang mga vehicle na pinapahintulutan makadaan pero ito ay ayon doon sa access na pinapahintulutan lamang ng NBP. Live mula rito sa Muntinlupa, ito si Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Baka sasakyan illegal na nakaparada ang pinuntirya ng mga tauhan ng MMDA sa Maynila. May unang balita live si James Agustin. James? Yan dito sa Carlos Palancas Street sa Quiapo, Maynila, nagsasagawa ng operasyon ngayong umaga ang mga tauhan ng MMDA. May mga sasakyan na naabutan na nakaparada sa kalsada at walang driver. Tinaw yung mga sasakyan, kabilang na yung 2 taxi at marami rin tayo nakita dito ng mga tricycle at e-trike na ginawa ng paradahan ng bangketa at bahagi ng kalsada. May mga driver na dumating kaya tinikita na lamang sila habang yun ang mga sasakyan at mga tricycle na walang driver ay pinaghahatak ng mga tauhan ng MMDA. May mga nakahambalang din na ilang mga lamesa, mga upuan dito sa bangketa na kinuha din ng mga tao ng MMDA. Alam mo, paliwanag sa atin ni Bong Lebri, ang new Task Force Special Operations and Anti-Coloro Unit Chief ng MMDA. Ito ay bahagi ng mabuhay lane number 13 na nagko-connect dito sa Ayala Boulevard patungo hanggang doon sa may Carriedo. At ito ay nakakonect din sa ibang mabuhay lane. Lalo na ngayon magpapasko, yung mga magtutungo sa area ng Divisoria, ito ay isa sa mga alternatibong ruta. Kaya daw babalik-balikan nila ito dahil hindi din nila inasahan na ginawa ng garahe yung ilang bahagi ng bangketa nitong Carlos Palancas Street. Sa ngayon, Iga, nagpapatuloy pa rin yung operasyon ng MMDA at didiretsohin nito hanggang makarating doon sa may area ng Quiapo. Kimonilitas mula rito sa Maynila, James Agustin para sa GMA Integrated News.
Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.